Meron ako napansin na comment dito. Actually, it's a question. Basahin niyo po. Ayan, sasagutin po natin ngayon. Unang-una po, ang flatulence ay also known as passing out of gas or farting or pag-uutot. Ito po ay typical na biological process that helps us release yung gas na nasa digestive tract natin. Yung kapag kumain po kasi tayo, meron tayong mga nalulunok na mga gas, yun po lumalabas as fart. Ito pong mga digestive gas na ito, usually walang amoy po, no? Pero this is often caused by certain foods or medications or may underlying infections or digestive problems na pwedeng magkaroon tayo ng mabahong utot. Ito po yung mga most common reasons why our farts smell bad. At ang pinakaunang-una po dito ay bumabaho po ang utot natin because it is associated with the foods we eat and unbalanced diet. Ang unang-una po dito ay high fiber foods. Hindi po ibig sabihin wag na tayong kumain ng matataas in fiber. Yun po kasi ang sinasuggest namin, no? Kumain ng high fiber diet. Kaya lang po kapag kumain tayo ng maraming gulay at high fiber foods, mas nagpa-pass out po ang gas. Kasi po, mas matagal na ma-breakdown ang mga ito sa digestive system. Kaya, ma-ferment po sila in time, over time. Ang mga usual po na may amoy na vegetables ay broccoli, asparagus, at cabbage. Yung gas po na mai-emit natin ay parang rotten egg, sirang itlog, kasi po dahil sa sulfur content in fiber-rich food. Ang sulfur po ay isang natural compound that smells like sirang itlog. Ang pangalawa po ay food intolerance. Halimbawa na po dito ay ang lactose intolerance. If you have sensitivity po or nagkaka-reaction kayo to certain foods, yung gas po natin sa tiyan may emit a foul odor. Pwede po yung gluten-related disorders or other celiac disease po na tinatawag natin. At ito ay pwedeng magkaroon ng mga sintomas na fatigue, mabilis mapagod, bloating, diarrhea, at weight loss. Ang pangatlo po ay certain medications. Although uncommon po ito, no? Hindi po ito usually nangyayari. Pero certain medications can cause smelly flatulence. Antibiotics, for example. Ang antibiotics po kill harmful pathogens in the body. Pero syempre, nade-destroy din nila yung ibang good bacteria, which aids in digestion. Without this bacteria, your gut po, your gas na ine-emit nyo po ay pwedeng bumaho. Ang pangapat po ay constipation. Ang constipation indicates that there is build-up of stool. Di ba po? Meron pong magbe-build up na mga poops po sa inyong mga intestines. If you don't poop regularly, it can cause bacteria and the odor to develop. Ang end result po nito, ito ay foul-smelling na at minsan painful. Panglima po ay ang bacteria build-up and digestive tract infections. Minsan, ang mga bacteria ito, mag-create sila ng higher volume of gas kaysa sa normal. At pwedeng bumaho ang utot natin. Kasi di ba po, when your body digests food, it extracts nutrients and then it sends them to the bloodstream. Yung mga waste products naman po, yung mga magiging pupu po, ay mapupunta sa malaki nating bituka. Ngayon, pag na-disrupt, nasira po yung digestion process na yon, it can cause overgrowth of bacteria. Yun ulit ay magkakos ng foul smelling. Ang pang-anim po ay very rare cause. Ito po ay ang colon cancer or ibang tumor or polyps na tumutubo po sa ating mga bituka na nagkakos ng bowel obstruction, hindi makapupo, kaya nagbi-build up po ang gas at yung bacteria po nagkakos ng mas maraming gas. So, sagutin ko na po yung tanong. Ang flatulence po is natural and necessary po to dispose natin para alisin natin yung mga waste products po and yung gas sa body natin. Ngayon, para bumango po siya at ma-reduce po yung pagka-amoy. Pag minsan, parang kapag nakasakay tayo sa jeep or nasa elevator tayo, di ba? Pigil na pigil ang pag-uutot, may mga ways po tayo para pabanguhin po ang utot, no? Para hindi siya ganon ka foul smelling. Unang-una po ay eat smaller portions. Kumain po tayo
ng mas maliliit, small but frequent feeding at a slower pace. Ano pong ibig sabihin nito? Kumain tayo ng pakonti-konti at mabagal to encourage healthy digestion and reduce gas production. Kasi po, pag napakabilis nating kumain, malamang, pag ngumunguya po tayo, may nai-ingest po tayong gas. Ito pa, drink lots of water to help improve yung paglabas po ng pupo natin. Isa pa po ay mag-include tayo ng probiotic foods like yogurt. One of my favorites po. Ito pong yogurt in our diet can help restore healthy bacteria po, no? That will improve digestion. Ito po, ayaw nyo itong marinig, sigurado ako. Avoiding carbonated drinks. Bakit? Kasi it can produce gas. Included po dito ay ang pag-inom ng beer, sparkling water, sparkling wine, and soda. Huwag niyo sabihin hindi ko kayo winarn pag umutot kayo. Naku. Sabi din po ay nakakatulong ang taking a walk after eating. Bakit po? Dinidecrease po niya ang constipation. Mas gumagalaw po ang bituka natin. Siyempre, mas lalabas po ang waste materials po, no? Yung poops po lalabas ng maayos. At ipe-prevent po nito ang constipation. Ibig sabihin ba dito, doktora, pag mabaho ang farts natin, ibig sabihin, bad ang health natin, bad ang health ng digestive system natin? Hindi po. Kasi, yung mabahong utot don't necessarily mean that may problema po. May problema po sa gut natin.